Priscilla Cerebra from BAT Epicent 2SB. I will show you how to measure the dry and liquid ingredient. First, the flour. Go. Ngayon ipapakita ko na kung paano natin i-measure ang flour. Ang mga kakailangan nating materials, first, shifter, mixing bowl, rubber scraper, measuring cup, and last, the main ingredients, flour. Stop. First, ilalagay muna natin ang ating flour sa ating shifter. Ginagawa natin tong pag-shifter para maiwan yung mga buo-buo sa flour. So you can see, makikita nyo naman, naiwan yung sa loob ng shifter yung mga buo-buo pa. And next, 3. And next, magsusukat na tayo ng 1/2 cup of flour. Gaganto lang natin siya ng dahan-dahan. Pagkatapos, gagamitin natin ang rubber scraper. Yung pinaka ito yung gagamitin natin. So, kung wala naman kayong rubber scraper, pwede naman ang spatula and ang knife. So, ayan. Ito na yung 1/2 cup natin. Next, gagamit naman tayo ng 1/3 cup of flour. Uulitin natin yung procedure na ginawa natin kanina. Pagkatapos, gagamit ulit tayo ng rubber scraper. Ba't nga ba tayo gumagamit ng ganito? Para mapantay at maging okay at tama ang sukat ng ating mga flour. And well done! And next, sugar. Ang i-measure naman natin is white sugar. Gagamit ulit tayo ng 1/3 cup of measuring cup. Ilagyan lang natin. Sa pag-measure nito, gagamit pa din tayo ng rubber scraper or knife. Kung wala kayong gamit pang rubber scraper. Then, igaganto lang natin siya. Para pantay. Ayan, meron na tayong 1/3 cup of sugar. Next, gagamit naman tayo ng 1/2. Sa mga nagtatanong, may dalawang procedure ito. Yung white sugar and may brown sugar din. Pero iba yung procedure nila parehas. Ang white sugar, ginagamit lang natin ng rubber scraper. Pero ang brown sugar naman, kailangan natin siyang i-compress. And well done. And last, sa ating dry ingredients, ang brown sugar. Sa pag-measure naman nito, gagamit ulit tayo ng 1/3 cup o measuring cup. Ipipress lang natin ang brown sugar. Bakit ba natin ginagawa ang pag-press? Sa mga dough, or sa mga cakes and cupcakes, cookies, para matansya natin o maging tama ang sukat nito, dapat natin siyang i-press. Hindi tulad ng white sugar na ginagamit lang natin ng rubber scraper para magpantay. Ito, kailangan natin siyang i-press. Ayan. Meron tayong 1/3 cup of sugar. Next naman, gagamitin natin
ang 1/2. Same procedure lang din, ilalagay natin, then ipe-press natin siya. Karamihan sa mga cookies, ginagamit ang white sugar. Kung hindi magpapantay o kulang ang pagsukat nito, pwedeng matigas agad or sobrang tamis o kulang sa tamis ang ating mga cookies. Yung iba naman, ginagamit nila ang mga kamay nila para makasure na compress na ang sugar. Ayan, meron na tayong 1/2 cup of sugar. And next, our liquid. Ngayon, ituturuan ko po kayo kung paano po mag-measure ng oil. So, susukatin po natin is 1/2 cup of oil. So, pag mag-measure po tayo, kailangan po ka-eye level po natin. So, ayan. Then, yung surface po, kapag mag-measure po kayo ng mga liquid ingredients, is flat. Hindi po natin ganyan or itataas po natin dahil gagalaw-galaw po yung oil or mga liquid na mini-measure natin, hindi natin siya matatansya. So, ganyan. So, titignan po natin siya. So, ayan. Meron na tayong 1/2 cup of oil. Next, itry naman po natin ang 1 cup. Same procedure lang din po. So, ayan. Sa flat surface po, then ka-eye level natin, titingnan natin kung 1/2. So, ayan, kulang pa. Pagtigan natin siya ng onte. So, kung magtataka po kayo sa oil, parang may dalawa po siyang guhit. So, yung susundan po natin yung pinakababa. So, makikita niyo po dyan. May pinakababa, parang may taas, nagdo-double po siya. So, susundin po natin yung pinakababa niya. So, yan. 1 cup. So, po, meron na po tayong 1 cup of oil. Pause. Yan, natapos na po natin ang pag-measure ng mga dry and liquid ingredients. Ang ating flour, ang ating white sugar, ang ating brown sugar, and ang ating oil. Again, thank you, and I'm Priscilla Pizarabia from BIT FSM 2SB